Mag-on air na po tayo. '70s, '80s, '90s, and 2000s. Playing all your favorite tunes. Stay locked in on your favorite Good Vibes station. GB 99.9, your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kiko Barako, at kasama natin sa kabilang linya sina DJ Joey Boy at DJ Noel. At para kami ay magatid sa inyo ng mga pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Oras natin 40 minuto makalipas ang alas 6. Hatid sa atin yan ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At para sa mga ulo ng balita, Uwan Detol umakyat na sa 25, mahigit 2 milyon inilikas. VP Sara Duterte bukas magrekomenda ng abogado kay Senator De La Rosa kung maaaresto ng ICC. Mahinang pagpapatupad ng batas, sanhi ng talamak na iligal na bentahan ng sigarilyo. RDRRMC Calabarzon naka-standby para sa rapid damage assessment. Pagbabalik ng kuryente at komunikasyon sa Luzon at Visayas, aabutin ng 15 hanggang 20 araw dahil kay Uwan. Lalaki arestado sa casino scam, 20 milyon tinangay. 4 timbog sa magkakahiwalay na bypass operation sa Taal, Batangas. At babae natagpuang patay sa kasagsagan ng bagyong Uwan sa Padre Garcia, Batangas. At dumako naman tayo sa detalye ng mga balita. Uwan Detol umakyat sa 25, mahigit 2 milyon inilikas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Kiko, sa pinakahuling ulat nga ng Office of the Civil Defense kagabi, 7 katao pa ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi sa Super Typhoon Uwan, kaya umabot na sa 25 ang naitalang nasawi. 19 sa mga biktima ay mula sa Cordillera Administrative Region, habang 3 ang mula sa Region 2 at isa sa Regions 5, 6 at 8. Nasa 20 ang sugatan at 2 katao ang patuloy na pinaghahanap. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Alejandro, mahigit 2.4 milyon na katao ang napilitang lumikas sa iba't ibang evacuation centers. Kinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na manatiling nakaalerto at magsagawa ng 24/7 relief at rehabilitation operations sa mga apektadong lugar. Habang nagbubukas na ang mga daan at tulay, patuloy pa rin ang pagkilos ng mga otoridad para maibalik ang kuryente at serbisyo publiko. Pinaalalahanan ng publiko na sumunod sa mga anunsyo ng lokal na pamahalaan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. At para naman sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte bukas magrekomenda ng abogado kay Senator De La Rosa kung sakaling maaaresto ng ICC. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na bukas siyang magrekomenda
ng isang British international law expert bilang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling maaresto ang senador sa utos ng International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam sa Negros Occidental, nilinaw ni Duterte na wala siyang kumpirmadong impormasyon tungkol sa sinasabing warrant of arrest. Ngunit pinayuhan niya si De La Rosa na maghanda at pumili ng abogado na may karanasan sa ICC. Sinabi ng pangalawang pangulo sa anak ni De La Rosa na si Rocky na maaari siyang magrekomenda ng Breton na nakabase sa England. Binanggit niya na inabisuhan na niya ang senador noong Abril pa na magsimulang maghanda sakaling umusad ang kaso. Ayon kay Ombudsman Jesus Christine Remulla, may kopya umano ang gobyerno ng arrest order, ngunit hindi pa ito opisyal. Posibleng kasama sa akusado si De La Rosa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa The Hague. Samantala, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung mayroon mang warrant, hindi pa ito naihahatid sa pamamagitan ng Interpol. Si De La Rosa ang pinuno ng Philippine National Police sa simula ng War on Drugs noong 2016, isang kampanya na nagresulta sa mahigit 6,000 bilang ng namatay base sa datos ng gobyerno na ayon sa mga human rights groups posibleng umabot sa 30,000 ang kabuuang bilang. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Noel. At para naman sa ibang balita, mahinang pagpapatupad ng batas, sanhi ng talamak na iligal na bentahan ng sigarilyo. GB Balita Express. Ayon sa bagong pag-aaral ng Action for Economic Reforms o AER kasama ang John Hopkins Bloomberg School of Public Health na inilunsad kahapon, hindi mataas na buwis kundi mahinang pagpapatupad ng batas ang dahilan ng talamak na iligal na bentahan ng sigarilyo sa bansa. Isinagawa ang pag-aaral sa mahigit 1,000 sari-sari stores sa 8 pangunahing lungsod sa bansa kasama ang Batangas, Dagupan, Navotas, Quezon City, Pasay, Mega Cebu, Zamboanga at General Santos kung saan ininspeksyon kasama ang BIR ang 7,500 pakete ng sigarilyo. Lumabas sa survey na pinakamatindi ang bentahan ng illegal na produkto sa Southern Mindanao, lalo na sa Zamboanga at General Santos kung saan halos 80% ay ibinebenta ng mas mura kaysa sa dapat nitong buwis at 96% ay may peke o nawawalang tax stamp. Ayon sa AER, ang pagbaba ng buwis sa tabako ay magsisilbing gantimpala sa mga smuggler at magpapalala lamang sa kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros, Chair ng Senate Committee on Health, sa media launch kahapon, buhay ang pinambabayad sa bawat sigarilyong ipinagbili sa mga sari-sari store ng mas mababa sa legal floor price. Ito ay buhay na mas malusog at mas matagal sana kung hindi ginawang mas abot kaya pa ang tobacco products dahil sa smuggling. Giit niya, dapat pang palakasin ang pagpapatupad ng batas imbes na ibaba ang buwis sa panahong kailangan ng gobyerno ng kita. Pinayuhan ng AER ang pamahalaan na palakasin ng track and trace system, lisensyahan ang mga tindahan ng tabako at higpitan ng koordinasyon ng BIR, Customs at LGUs laban sa smuggling. At para naman sa iba pang balita, RDRRMC Calabarzon naka-standby para sa rapid damage assessment. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok! GB Balita Express. Sa Calabarzon, naghahanda na ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para magsagawa ng Rapid Damage Assessment at Needs Analysis o RDANA upang matukoy ang lawak ng pinsala ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay OCD Regional Director Carlos Eduardo Alvarez III, on standby ang RDANA team at handang mag-deploy kapag kinakailangan. Matinding epekto ang naranasan noong linggo sa Polillo Islands at iba pang bahagi ng rehiyon. Heavy rain at matitinding hangin ang bumayo. Tinukoy ng Philippine Coast Guard ang mataas na panganib ng storm surge sa coastal areas ng Quezon, Batangas at Cavite, kaya pansamantalang sinuspinde ang biyahe ng mga barko.
aabot naman sa mahigit 29,300 pamilya o nasa 95,600 individuals ang preemptively evacuated mula sa 120 LGU sa Calabarzon at 15 karsada at 11 tulay ang naapektuhan. Nangako ang RDRRMC na patuloy na tutulong at maglalaan ng kinakailangang suporta para sa mga nasalanta. Hinimok nila ang mga residente na manatiling alerto at sundin ang mga utos ng lokal na pamahalaan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. At para naman sa iba pang balita, pagbabalik ng kuryente at komunikasyon sa Luzon at Visayas aabutin na ng 15 hanggang 20 araw. Para sa detalye ng balita, ibalita mo DJ Noel. GV Balita Express. Kiko, ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Undersecretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, maaaring tumagal ng 15 hanggang 20 araw bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon sa mga lugar sa Luzon at Visayas na sinalanta ng Super Typhoon Uwan. Maraming poste kasi ng kuryente at communication lines ang napatumba ng bagyo, kaya't ang pinakamalaking hamon ngayon ay ang road clearing at pagsasaayos ng mga linya, ngunit nagpapatuloy pa ang mga trabaho. Nakaapekto ang bagyo sa Catanduanes kung saan inaasahang abutin din ng 20 araw bago maibalik ang supply ng tubig. Base sa ulat ng National Grid Corporations of the Philippines, 12 transmission lines sa Luzon at Visayas ang hindi pa naaayos at halos 3 milyong kabahayan sa 12 lugar ang nakararanas ng blackout. Nananawagan ang mga otoridad ng pagtatsaga at kooperasyon habang inaayos ang mga critical na lifelines. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Noel. At para sa iba pang balita, lalaki arestado sa casino scam, 20 milyong piso tinangay. GV Balita Express. Arestado sa Dasmariñas, Cavite ang isang hinihinalang kasapi ng sindikatong sangkot sa baccarat scam na naganap sa isang hotel sa Pasay. Kinilala ang suspect na si alias Bobby, pansamantalang naninirahan sa Santa Mesa, Sampaloc, Manila. Lumapit sa pulisya ang biktima na si Mr. Carlo mula sa Lipa City, Batangas at sinabi na inalok siya ng suspect na mag-invest ng 20 milyon kapalit ng casino chips na nagkakahalaga ng $400,000 na sinasabing sigurado ang tubo sa isang kilalang casino. Ngunit matapos niyang maghintay ng higit 1 oras, naglaho ang suspect at natuklasan niyang peke ang chips, kaya agad siyang dumulog sa mga otoridad. Sa isinagawang follow-up operation, natunto ng pulisya si Bobby sa isang restaurant sa Barangay Sampaloc 4, Dasmariñas City sa pamamagitan ng tracker na nakakabit sa bagahe ng pera at naaresto siya. Nakumpiska ng pulisya ang isang puting Toyota Fortuner, mga peking casino chips at isang bagahe na naglalaman ng humigit kumulang 15 milyong pisong cash. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa mga alok na siguradong panalo o sugal sa investment. At para sa iba pang balita, 4 timbog sa magkakahiwalay na bypass operation sa Taal, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok! GV Balita Express. Kiko, timbog ang 4 na hinihinalang tulak ng iligal na droga sa magkakahiwalay na bypass operations ng Taal Municipal Police Station sa bayan ng Taal, Batangas nitong Lunes, Nobyembre 10. Unang operasyon ay isinagawa bandang alas 5:30 ng hapon sa Barangay Zone 2 kung saan nahuli sina Rodolfo at Jonas, kapwa street-level individuals. Na-recover mula sa kanila ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 0.85 grams at may halagang halos mahigit 5,000. Isang cellphone, isang motorsiklo at marked money na 500 piso. Sumunod na operasyon naman na ang isinagawa dakong alas 9 ng gabi sa Barangay Zone 14 na nagresulta sa pagkakaaresto kina George at Candy.
Nakumpiska sa kanila ang 6 na sachet ng shabu na may timbang na 6.85 grams at nagkakahalaga ng higit 46,500 pesos. Isang cellphone at buy bust money na 500 pesos. Ang dalawang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng koordinasyon ng PIDEA at dokumentado gamit ng alternative recording devices. Kasalukuyang inihanda ng Taal Police ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 laban sa mga sospek na isasampa sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibe. Maraming salamat DJ Joey Boy. At para sa iba pang balita, babae natagpo ang patay sa kasagsagan ng bagyong Uwan sa Padre Garcia, Batangas. Para sa detalye ng balita, ibalita mo DJ Noel. GV Balita Express. Iko, isang babae ang natagpuang patay matapos umano malunod sa kasagsagan ng bagyong Uwan sa bahagi ng Sector Riverside, Barangay Kawongan sa Padre Garcia, Batangas bandang alas 8 ng umaga noong Abyembre 10. Ayon sa investigasyon ng Padre Garcia Municipal Police Station, naganap ang insidente sa kasagsagan ng bagyo noong Nobyembre 9. Habang naghahanda ang pamilya ng biktima laban sa malakas na hangin at ulan, tinali umano nila ang mga pintuan ng bahay upang hindi bumukas. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakatakas ang biktima sa pamamagitan ng likurang pinto. Base sa pahayag ng mga kamag-anak, ang biktima ay matagal nang nakararanas ng depresyon. Isinagawa ng mga pulis at mga tauhan ng barangay ang agarang paghahanap, ngunit kinabukasan ay natagpuan na lamang itong wala ng buhay sa isang bakanteng lote na puno ng tubig at tinutubuan ng mga water lily. Ang nakadiskubre ay si Simplicio, pinsan ng biktima. Sa panayam naman sa ina ng nasawi, sinabi nitong matagal nang may dinaramdam ang kanyang anak at naniniwala siyang nalunod ito dahil sa kanyang kalagayan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Noel. At yan po mga ka-vibes, ang mga pinakabagong balita na nasagap namin ngayong araw. Hatid sa atin yan ng Unilab. 8 years ng alaga, alagang Unilab lang. Huwag kang bibitaw ka-vibes dahil tuloy-tuloy ang ating mga balitaan at kwentuhan dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. So ito po mga ka-vibes, no. Nagbigay na po tayo ng mga ating balita, no. Yun po ang pinakabagong balita na nakalap namin sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsama kay Kiko Barako dito sa GV Balita Express. Tuloy-tuloy lang po ang pakikinig sa GV 99.9 para sa iba pang kwentuhan dahil magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Maraming salamat po.